Hello mga ka-blessings! Welcome sa aking channel, lalong-lalo na sa mga bago. Hello po! Sa video ko ngayon mga ka-blessings ay i-share ko sa inyo kung paano magpa-cash in ng GCash sa Palawan Pawn Shop at sa tindahan. Yes! So ngayon, unang ituturo ko sa inyo ay kung paano magpa-cash in ng GCash sa Palawan Pawn Shop. So either magpapa-cash in kayo ng GCash ng iba o di kaya papakash in nyo mismo yung inyong GCash account. Still, same pa din naman yung proseso. So, una, pumunta muna kayo sa malapit na Palawan Pawn Shop sa inyong lugar and then sabihin nyo sa guard na magpapakash in kayo ng GCash. And then, bibigyan kayo ng guard ng ganitong form, GCash cash in form. So, dito sa taas, dito sa may sender's name, ang ilalagay nyo dyan ay yung ikaw na nagpa-cash in sa Palawan. Yung name mo yung ilalagay dito. And then, ilagay mo dito yung iyong cellphone number. Ikaw na nagpa-cash in sa Palawan. Lagay mo dito yung iyong cellphone number. Pwedeng isang cellphone number lang, pwede rin dalawa. So, it's up to you kung dalawa yung ilalagay mo or isa lang. Then, dito naman sa pangalawa, GCash registered MPN. So, ilagay mo dito yung GCash number na pakakash inan mo. Yung lalagyan mo ng pera. Yung papakash inan mo. Yun yung GCash number na ilalagay mo dyan. Then, account holder's name. Yung GCash account. Yung name ng GCash account na yan, lagay mo dito. Okay? Then, yung amount, kung magkano yung ipapadala nyo. Then, pirma mo dito, signature. Then, purpose of transaction, maglagay ka lang dyan. For example, allowance, pambayad. So, yan, ilagay mo dyan. Then, relationship to receiver, kung ano yung kaugnayan mo or kaano-ano mo yung papakash inan mo ng GCash. So, kung kapatid mo, lagay mo dyan, sister or brother. Then, dito, may Palawan Pay app ka na ba? I-check nyo lang yung yes, guys. Yan. Then, ganito na siya after nating fill upan. So, ayan. So, kapag naman yung sariling GCash number nyo yung papakash inan nyo, ganito yung susulat nyo. Sa sender's name at saka yung account holder's name, same lang. Diba, ikaw na nagpa-cash in sa Palawan, yung name mo yung ilalagay dyan. Then dito, sender's mobile number. Dito sa sender's mobile number, kahit hindi yung GCash number, kung meron ka pang ibang cellphone number, pwede mong ilagay dyan. Pero yung sa akin, yung ilagay ko na lang dito ay yung aking GCash number. Then, GCash registered MPIN, kung yung GCash account na papakash inan mo, yan nilagay ko din. So, kung makapansin nyo, same lang silang dalawa. Then, account holder's name. Yung name ng GCash account na yan. So, ganun din yung name ko. Then, yung amount na papakash in ko din, signature. And then, purpose of transaction, pambayad, relationship to receiver. So, since yung GCash number ko lang din naman yung pinakash inan ko, me yung ilagay nyo, me. Then, check nyo lang yung yes. Then, kapag okay na, before nyo pala isubmit sa harapan, guys, make sure na tama ito dito sa GCash registered MPIN. Kasi yung GCash, yan yung GCash na papakash inan. I-review nyo ng mabuti. Yan. And then, kung ito, kasi may time nun na tatlo yung pinakash inan kong magkaiba, kaya tatlo yung aking form. Pwede kayong manghingi ng form, guys, more than 2 kung marami-rami yung papakash inan nyo. Then, kuha kayo. Dito pala, guys, yung writing area kung saan kayo magsusulat. Yan, para hindi kayo mahirapan. And then, kuha na kayo ng maliit na tray na ganyan. Then, ilagay nyo yung GCash cash in form. Then, yung bayad nyo. So, yung pagpa-cash in pala ng GCash sa Palawan Pawn Shop, mga ka-blessing, ay walang bayad. Wala silang charge, walang fee. So, kung 1,000 yung ipapa-cash in nyo, 1,000 lang din yung babayaran nyo. Then, hindi nyo na kailangang mag-submit ng valid ID or Palawan Suki card. Ganyan lang siya. Yung form lang, andin yung pera. Then, submit nyo na sa harapan and then,
maghintay lamang kayo na tawagin yung inyong pangalan. So, pag tinawag na yung inyong pangalan, punta kayo sa harapan, then sasabihin nila sa inyo na paki-ulit-ulit yung GCash number na papakash-inan nyo. So, ipapaulit nilang ipabigkas sa inyo yung GCash number na papakash-inan nyo. So, ayun, babanggitin nyo lang yung GCash number na papakash-inan nyo para lang, for confirmations lang yan para hindi magkamali before nila isend. Then, kapag nabanggit mo na yung GCash number na yon, upo ka muna ulit and then tatawagin kanila ulit. Then, after nyan, kapag tinawag ka na nila ulit, bibigyan ka na nila ng resibo. Tulad nito yung resibo na nakalagay dyan, sa mobile number sa receiver, GCash, cash in. So, same lang din yung resibo sa pagpapadala ng pera at sa pagpapakash in ng GCash. Send money form yung color white na form yung sa inyo. Then, andyan din yung transaction number, date, time, same lang din. Then, ito pa yung ibang resibo after nyong magpa-cash in ng GCash sa Palawan Pawn Shop. Ayan, bibigyan kayo ng resibo na ganyan. So, kapag sariling GCash nyo naman yung papakash inan nyo, ganyan lang siya, simple lang. Wala nang nakalagay sa receiver kasi same lang din naman sa sender. Unlike sa iba, yan, may nakalagay pa sa receiver kasi magkaiba yung tao. Ito, magkaiba. Pero kapag GCash number mo lang yung papakash-inan mo, wala na sa baba, same lang. Ganyan lang siya. Ayan. And then, after nyong magpadala ng pera sa Palawan Pawn Shop, magte-text din na, halimbawa, yung GCash number ko, yung pinakash-inan ko. So, after ko magpa-cash in sa Palawan, magte-text sa akin si Palawan, ito yung text na marireceive ko. Like, you have received, ayan, 1,000 GCash from Palawan Pawn Shop. Your new balance is, so ayan na yung new balance ko, yung date kung kailan ako nagpa-cash in. Tapos yung reference number. So, magte-text, same lang din kung ibang tao yung pinakash inan nyo, ganitong text yung a-appear sa kanya. You have received 1,000 from GCash from Palawan Pawn Shop. Ganito din yung a-appear sa kanila. Okay? So, ganun po mga ka-blessings yung proseso ng pagpapakash in ng GCash sa Palawan Pawn Shop. Wala na pong charge, hindi rin kailangan ng ID. Then, ngayon naman, isi-share ko sa inyo kung paano magpa-cash in ng GCash sa tindahan. So, madali lang din. Para lang tayong bumibili ng kahit anong paninda. So, pumunta lang kayo sa tindahan na malapit sa inyong lugar na nagpapakash in ng GCash. And then doon, sabihin nyo na magpapakash in kayo ng GCash. Sabihin nyo rin kung magkano. For example, 1,000. Then, tanungin nyo na kung magkano yung 1,000. Then, minsan kasi yung charge, guys, nakadepende sa may-ari kung magkano yung i-charge nila sa 1,000 na GCash cash in. So, ito yung ilan sa mga na-search ko sa Google. So, from 1 pesos to 500 pesos, 10 pesos yung charge ng pagpa-cash in. So, from 501 to 1,000, 20 pesos naman, and so on. Pero hindi ko alam, guys, sa mga tindahan kung magkano. Ito lang ay sinearch ko para magkaroon lang kayo ng idea sa pera na dadalhin nyo. Ayan. Then, for example, sinabi nyo 1,000, tapos sasabihin nila 20. So, ibibigay nyo ay 1,020 kasama na yung charge. Then, ibibigay nyo lang yung inyong GCash number. Then, i-review nyo ng mabuti kung tama ba yung GCash number na binigay nyo. Then, kasama nun, magbabayad na kayo kasama ng fee. For example, 1,000, tapos 20 yung charge, 1,020 yung ibibigay nyo. Then, after nyan, magte-text na sa inyo, yung malaman nyo na kung nandyan na yung pinakash in nyo sa tindahan, kasi magte-text sa inyo tulad ng, you have received 1,000 GCash from, tapos yung nakalagay, yung name ng may-ari ng tindahan, yung name ng GCash account niya. So, ito, galing to sa Palawan. Pero same lang din yung text. Hindi lang galing sa Palawan, galing lang sa, halimbawa, you receive GCash from Marian Rivera. Siya yung may-ari ng tindahan. So, ganun lang mga ka-blessings yung proseso
ng pagpapakash in ng GCash sa Palawan Pawn Shop at sa tindahan. Ang pinagkaiba nga lang nila, sa Palawan Pawn Shop walang charge. So kung 1,000 yung pinakash in mo, 1,000 lang din yung babayaran mo. Then, hindi mo na kailangan ng ID at kung ano-ano pa. Sa tindahan naman, pag nagpa-cash in kayo doon, merong charge. Pero hindi naman ganun na kalakihan. Kasi syempre, baga retail lang sila, nakikiano lang din sila. So, mas mabuti kung meron kayong time, sa Palawan Pawn Shop na lang kayo magpa-cash in. Especially kung malaking halaga yung papa-cash in nyo para walang charge. At mas makasave kayo ng pera. So, ayun lamang po mga ka-blessings yung aking video sa ngayon. Sana after nyo ito mapanood, ay nagkaroon kayo ng idea tungkol dito. At kung meron kayong mga katanungan, ay comment nyo na lang sa baba. At pa-favor na lang po ako mga ka-blessings na sana po ay huwag nyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking YouTube channel, at pakiclick na lang din po ng bell sa gilid para kapag meron akong bagong upload ng mga informative videos ay ma-update at ma-notify kayo. And always remember, when you get what you want, that's God direction. But when you don't get what you want, that's God's protection. So kung nakukuha daw natin yung mga gusto natin, that's God direction. Yan din yung kagustuhan ni Lord. Direction yan ni Lord. Pero kung hindi natin nakukuha yung mga gusto natin, that's God's protection. Yan yung protection sa inyo ni Lord para hindi kayo mapasama or mapalayo kayo sa kasamaan. Ayun lamang po at maraming salamat sa panonood. God bless!